sinasabi ng sumulat na siya ay isang miyembro at senior officer ng military intelligence ng China at siya ay malapit sa mga matataas na pinuno ng organisasyon. Mayroon siyang access sa mga sensitive at highly classified na mga impormasyon tungkol sa nangyayari sa paligid. Nalingid sa kalaman ng mga tao ay isa itong top secret, kung kaya walang sinuman ang dapat makaalam kundi ang mga nasa organisasyon lamang. Mayroon din siyang access sa mga kagamitan na tanging ang mga naatasan lamang at may katungkulan ang pwedeng gumamit. Nakasaad sa kanyang sulat na gusto umano ng komite ng China Communist Party na ipapasailalim ang Hong Kong sa kanilang kontrol. Subalit, kinundina ng mga mamamayan doon ang panukala, kaya sila ay nag-alsa at nagrally noong nakaraang taon. Malaki itong sagabal para sa adhikain ng kanilang bansa, kaya dahil dito, sila ay nag-isip na gumawa ng special weapon sa pamamagitan ng spray na kanilang ikakalat sa hangin para malangkap ng mga taong nagrarally sa Hong Kong. Ito ay isang klase ng biological weapon para sa malawakang target. Ang kanilang plano na ganito ay hindi lingid sa kaalaman ng Amerika. Aniya, ang China at Amerika ay hindi talaga magkalaban, taliwas sa iniisip ng mga mamamayan. Dahil ang totoo ay may komunikasyon ang mga bansang ito para kontrolin ang pag-usbong ng iba pang bansa na may kinalaman sa pagkakaroon ng superpower. Ang balak nila ay gumawa ng armas na kayang baguhin ang emosyon ng mga tao at kung pwede ay pabagalin nito ang kanilang kakayahang mag-isip. Sa madaling salita, gawing bobo ang mga tao sa Hong Kong para nang sa ganun ay madali nila itong makontrol. Ayon pa sa kanya, ay una nilang tinipon ang mga bilanggo na tinawag nilang Islamic Radicals at iniligay sila sa isang training camp sa Xinjiang Province kung saan ay walang gaanong tao na makakapunta dito. Mga kaawa-awang mga bilanggo ay walang kamalay-malay na sila na pala ay ginagawa ng test subject sa isang eksperimento dahil sila ay ine-expose sa walang amoy at hindi nakikitang experimental agents. Ang mga alpha chemical agents na ito ay kayang baguhin ang normal na katawan ng tao o mga hayop. Una ay binibigyan nila ng alpha chemical agents ang mga test subjects. Pagkatapos sila ay dadalhin sa isang special military facility na matatagpuan sa Wuhan, China. At saka naman doon sila ulit bibigyan ng pangalawang beta chemical agents. Bukod pa sa mga taong nanggaling sa mga bilangguan, pinipili rin nila yung mga taong sa tingin nila ay hindi na mapapakinabangan ng kanilang gobyerno o kaya naman ay yung mga taong tumutuligsa sa kanilang mga adhikain, kaya naman sila ay mga pangunahing ginagawang mga test subject. Ang gagawin nila ay iipunin nila ang mga taong ito sa isang testing facility at dito na nila gagawin ang kanilang eksperimento. Sa una ay maganda ang resulta dahil bumaba ang talino o naging bobo, kaya wala na silang kapasidad pa na mag-isip ng maayos. Para sa kanila, ito ay magandang balita dahil maaari nila itong gamitin laban sa mga aktivista na nagrarally sa Hong Kong. Subalit katagalan ay lumabas na ang iba't ibang hindi magandang epekto ng mga chemical na kanilang ginamit sa mga test subjects. Makaraan lang ang isang linggo ay nakitaan nila ng mga kakaibang galaw ang mga ito at naobserbahan nila na naghahalusinate na ang mga test subject kung saan hindi na nila alam ang pagkakaiba ng totoo at imahinasyon. Naging malala na ang kalagayan ng mga taong ito hanggang dumating sa punto na lumalabas na ang dugo sa kanilang mga mata, tenga at bibig. Ang mas nakakakilabot na sinabi ay natutunaw na rin ang mga kalamnan ng mga taong ito. Ang mga na-expose sa alpha at beta chemical na ito ay hindi na inaabot ng 5 araw. Dahil sa pagkasira ng kanilang internal organs at dahil sa palpak na resulta ng eksperimentong ito, ay naisip nilang walang silbi ang mga chemical agent na ito dahil sa ito ay masyadong delikado. Ang gusto lang nila ay kontrolin ang mga tao sa Hong Kong at hindi patayin. At dahil alam ng Amerika ang tungkol dito, sila ay nagka-interest sa chemical agent as gusto nila makakuha ng sample para daw sila mismo ang gumawa ng sarili nilang eksperimento. Madalas ay pinagbibigyan nila ang kahilingan ng mga CIA ng Amerika.
Pero dahil nga alam nila na sobrang napakadelikado ng bagay na ito, ay tinanggi nila ang kahilingan nila. Dahil dito ay pinag-isipan ng Amerika na may hawak ang China ng isang napakadelikadong armas, kaya mas lalo silang nagka-interes. Alok ang Amerika ng malaking halaga ng pera sa isa sa mga nakaimbento ng chemical agent para lang makakuha sila ng sample at dalhin sa Amerika. Pumayag naman ang isang mananaliksik at ibinenta ang chemical agent sa Amerika. Subalit natunugan naman ito ng intelligence group ng China. Kaya naabutan nila ang abutan at bigayan ng pera para sa chemical agent at ayon pa sa kwento, nagkaroon daw ng shootout at may mga taong namatay. Ngunit sa huli ay nakatakas ang nagtraidor nilang kasama. Ang masama pa nito ay nabasag ang pinaglalagyan ng chemical agent at tumapon sa lupa o sahig. Dagdag pa niya ay naganap ang shootout sa Wuhan, China sa Wild Animal Market kung saan dito ay unang lumabas na balita na dito nagsumula ang coronavirus na sinasabi ng tagapagsalaysay na hindi naman talaga ito nangyari kundi ito ay isang cover-up lamang at sa puntong ito sinabi rin niya na maaring iniisip natin na hindi ito totoo o fake news lamang ang nangyari o baka rin naman may mga nag-iisip na kung totoo ang kwento ay bakit niya ipopost sa internet. Ang tagapagsalaysay ay hindi daw panatik sa bansa sa kanluran at mas mahal niya ang kanyang lupang sinilangan at loyal siya sa Communist Party ng China. Dahil sa milyon-milyon ng kanyang mga kaibigan ang tulungan ng kanilang bansa, sinabi rin niya na tao lang siya at higit sa lahat ay mayroon din siyang asawa at anak. Noong panahon nalaman nila na kumalat na ang chemical sa hangin ay agad silang nag-order ng total lockdown sa Wuhan. Ang tagapagsalaysay ay naatasan sa pagpigil sa epekto ng chemical agent pero dahil hindi na nila kayang pigilan ang pagkalat nito ay gumawa sila ng peking report na may bagong sakit na coronavirus. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan na magpunta sa mga ospital sa Wuhan at sinabihan nila ang mga doktor na kahit sinong mga tao na nilalagnat ay i-diagnose nilang sila ay may coronavirus. Pero sa panahon ding iyon ay uso na ang pagkakaroon ng ordinaryong sipon at lagnat kaya naman lumabas sa publiko na ang coronavirus ay hindi gaano nakamamatay. Ang populasyon ng Wuhan ay mahigit kumulang sa 11 milyong katao. Kung kaya dahil sa order na lockdown ay hindi na nakaalis ang mga tao dito. Ipinalabas daw nila sa media na 5 milyong tao na ang nakaalis ng Wuhan bago pa man ang lockdown. Subalit ang katotohanan ay hindi. Ngunit pagkatapos lang ng isang linggo nang makawala ang chemical agent sa exotic food market ay marami na agad ang namatay sa mga taong nakatira doon. Hindi na daw nila alam ang gagawin sa mga nagkalat na bangkay kaya inutusan nila ang mga nalalambing bilanggo na ibaon sa hukay ang mga bangkay sa isang liblib na lugar. Ang tagapagsalaysay ay natasan para itago sa mga tao ang totoong nangyari. Kaya dumating sa punto na nagkakaroon na siya ng hiya sa sarili o konsensya at nagdadalawang isip na siya kung para ba talaga sa kabutihan ng bansa ang kanyang ginagawa. Mas lalo pa siyang nagduda nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng isang whistleblower na doktor, ang doktor na si Li Wenliang. Si Li Wenliang daw ang unang doktor na tumanggi na palabasin sa mga tao na ang sakit na ito ay tinatawag na coronavirus. Bilang parusa sa kanya ay pinapunta siya sa mga taong sumama sa pagtatapon ng mga bangkay. Ini-expect na pala nila na si Li Wenliang ay tatamaan din ng epekto ng chemical agent, subalit laking gulat nila nang makaligtas ito. Isang sarhento ang naatasan para magpunta kay Li Wenliang at siya ay tinurukan ng kombinasyon ng heroin at mercury na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang baga at agad naman niya itong ikinamatay. At pagkatapos, pinalabas nila na ito ay dahil sa coronavirus. Naisip ng tagapagsalaysay na ayos lang naman na gumamit ang kanilang bansa ng kamay na bakal para sa ikabubuti ng lahat, subalit ang patay ng doktor na si Li Wenliang ay mali. Kilala niya kasi na si Li Wenliang ay mabait at mahabagin sa kanyang kapwa. Sinabi niya na ang mga bagay na ito sa kanyang asawa, ngunit sumagot ang kanyang asawa na mas mabuting manahimik na lamang sila at isa pa ay binibigyan naman sila ng access sa mga mahalagang bagay, katulad na lamang ng medical supplies
at iniisip rin niya ang kapakanan ng kanilang nag-iisang anak. Hindi naglaon ay parang apoy na mabilis na kumalat ang epidemya kapalit ang pagkamatay ng milyong-milyong tao. Ang sabi sa media ay 2% lang ang chance ng tao. Ang sabi sa media ay 2% lang ang chance ng tao na mamamatay na naepektuhan ng chemical agent. Subalit ang totoo ay 100% na pagkamatay daw ang dulot nito. Wala rin daw sapat na proteksyon ang makakabigil dito kahit face mask o sanitizer na mabibili sa butika. Dagdag pa niya na ang ospital na mabilis ang ipinagawa ng China sa loob lamang ng 8 araw ay hindi naman talaga ospital kundi ito ay isang prod lamang dahil ang totoong adhikain nito ay gawing top secret facility. Kahit walang available na protection supplies sa mga butika ay nasusupply naman sila ng special protective mask mula sa biomedical warfare kung saan ito ay ginawa sa pamamagitan ng advanced technology. Bukod tanging sila lang na mga napili ang may access sa mga gamit pang medical na ito. Ang sinasabing maskara na ito ay hindi rin totally safe dahil may expiration ang effectiveness nito kapag ito ay ginagamit. Minsan ay tinawag siya ng kanyang senior officer para siya ay pumunta sa isang ospital sa Wuxinshan. Pagkatapos niya doon ay para naman normal ang itsura nito sa labas. Subalit pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang napakaraming kama na hinihigaan ng mga nasa unang stage ng naepektuhan ng chemical agent na ito. Sari-saring iyakan at palahaw ang naririnig niya sa mga taong nakakaramdam ng sakit, pero lahat ito ay simula pa lamang. Sumunod siya sa isang tao na tinawag niya sa pangalan na Corporal Meng. Nagtungo sila sa mas loob na bahagi ng pasilidad at doon niya nakita ang mas malalang sitwasyon kaysa unang nadaanan niya kanina. Ang seksyon na ito ng kanilang kinaroroonan ay ang middle section ng pasilidad na iyon. Dito sa lugar na ito ay madilim ang paligid at nagkalat ang mga taong nasa pinakamalalang yugto na ng chemical agent. Kung saan ay malayang naglalakad ang mga biktima dito pero wala na sila sa matinong pag-iisip. Maliban doon ay may mga taong nagbabantay sa kanila na nakaitim ng uniforme na mula sa secret unit ng military police na hindi niya kabisado. Kita rin niya na pinapahirapan pang lalo ng mga gwardiya ang mga biktima sa pamamagitan ng pagsipa o pagsampal sa mga ito. Kitang-kita sa ekspresyon ng mga gwardiya na nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa o pananakit sa mga biktima. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa lugar hanggang sila ay makarating sa sentro ng pasilidad na iyon. Laking gulat niya sa kanyang nasaksihan dahil tumambad sa kanya ang libo-libong katawan na nakatambak lamang doon. Bukod dito ay may nakita siya na daanan sa gitna ng mga bangkay na ito at nang ito ay kanilang binagtas ay umabot sila sa sentro ng pinakasentro ng lugar na iyon. Nakita niya na pilit pinagtatrabaho ng mga nakaitim na gwardiya ang mga may sakit. Binubuhat o hinihila ng mga ito ang mga nagkalat na bangkay papunta sa pinakagitnang bahagi kung saan ay nandoon ang isang malawak na apoy. Makita niya ito, siya ay nabigla, kaya naman agad siyang nagpunta sa toilet at doon ay nagsusuka siya dahil sa kanyang hindi kanais-nais na nakita. Paglabas naman niya sa pinto ay nakita niyang nakatayo si Corporal Meng at ang ekspresyon ng mukha nito ay walang emosyon. Nakita niya sa mga mata nito ang pang-aalipusta. Matapos ang lahat ng ito ay umuwi na siya at binasa niya ang kanyang mga mensahe tungkol sa mga update at hakbang ng kanilang. Basa niya rin na naglaan ng kanilang gobyerno ng malaking pondo para sa gagawin pang mga pasilidad sa iba't ibang dako ng kanilang bansa na katulad ng Wuxinshan. Ang delikadong epekto ng chemical agent ay nagkalat na sa buong mundo. Mabuti na lamang daw at nagkasundo ang kanilang gobyerno at iba pang mga bansa kabilang na ang Amerika at magpapanggap silang ang dilubyong ito ay dahil sa tinatawag na coronavirus. Sa point na yon ay sinabi na nilang hindi na nila mapipigilan pa ang pagkalat ng epekto ng chemical na ito at marami pa siyang sinabi tulad na lang ng ang kanilang mga pinuno at lahat ng matataas na opisyal ay nagtago na sa isang sekreto at ligtas na lugar at ang tanging makikita na lamang
ay ang kanilang mga dami o magkamukha at nagpapanggap sa mga tao bilang isang presidente. Bandang huli ay sinabi ng tagapagsalaysay na kaya niya ibinulgar ang lahat ng lihim na ito ay dahil tao lang siya at wala na rin daw silbi ang kanyang buhay dahil ang kanyang nag-iisang anak ay patay na dahil hindi ito nakaligtas sa epekto ng chemical agent. Totoo naman daw na may supply na binibigay sa kanila tulad ng protective mask, subalit ito ay nagamit na o expired na. At dito na nagtatapos ang sinulat ng tao sa likod ng kwentong ito. Ngayon mga kaibigan, nalaman mo na ang lahat ng ito, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Maaaring maniniwala kayo at maaaring din naman na hindi. Mag-comment lang kayo sa ilalim at i-share nyo ang inyong opinion tungkol dito.